Okay, good evening. Parang gabi na dito. So, next problem tayo. So, ito, number 9. The Physics for Engineers topic is Oscillations and Waves, Chapter 7. So, number 9, an object is undergoing a simple harmonic motion, SHM, with a period of 0.9 seconds and amplitude 0.320. So, may T, yung malaking T, at saka may A. At t is equal to 0, the object is at x.320. So, yung pinakamataas, nandun siya sa pinakataas and is instantaneously at rest. Calculate the time it takes the object to go from 0.320 to 0.160 and 0.160 to 0. Tingnan muna natin ha. Actually, yung pinaka-equation dito is ito. X. I'll try to solve this kasi parang trick question din siya eh. Ito yun yung mga yung mga trick question. Yung trick question kasi nasa taas siya, tapos pupunta siya dito sa 0.160. So parang pag i-drawing ko siya, ganito siya. I-drawing ko muna siya. Ba't di ako makatadong? Tapos, up. Control V. Kung i-drawing ko kasi bagayan, an iya kasi katinikangan at 0. This is your time. Time is equal to 0. An iya katinikangan kasi, an iya amplitude is given. The amplitude is given to be 0.320 at saka yung period is binigay. So ito at time 0 nasa amplitude siya, nasa pinakamataas siya na bahagi. Ito 0.320. So parang tapos kasi sinusoidal naman to siya, pupunta to dito sa pinakamababa. Yan, babalik dyan. At binigay niya yung galing dito hanggang dito na time. Because ito is yung T na period. Yan yung binigay niya. Pinakamataas, pinakamababa, tapos babalik siya sa taas. That is the period. Yun yung sinabi niyang 0.9 seconds. 0.9 seconds. Now the question is, galing dito, I think, hanggang dito sa gitna. Kasi ito dito, 0.320, makikita na natin na yung gitna nito, nandito banda, is, yun yung tanong niya. Ano daw yung time dito? Ano yung time dyan? Ayun yung question. Time is ano? Kasi yung x-axis natin time, yung x natin na value is yung y-axis. Yan yung distance ng oscillating na spring. Diba? Yung spring natin na nag-oscillate, ganito, mula sa x is equal to 0, pag mag-oscillate siya, ibig sabihin at pina-oscillate siya, probably kinumpress siya or inunat, inunat siya, hanggang dito sa 0.320. Hanggang dito sa 0.320, ginunat niya dida. At x is equal to 0.320. Yun yung time is equal to 0. Kaya yun yung pinakamahaba niya. Kasi pag buhi ito di rin matiya malagpas ito. If that is an SHM, meaning wara ito friction, magbabalik-balik ito dida. Balik din nga 0.320. Amo ito imo graph is permanente sugad. Nga namo ito karasigno niton simple harmonic motion. Kaya in reality talaga maundang itiya. So, imagine niyo simple harmonic motion, amo ito mga object nga di sira maundang. Kutubit kasta. Actually, pinakauna rin application is pendulum. Ano yung mga clock kanunang nga panahon. May daga dito niya kuan, pero may dahiton something dependency. Amo ito nakaimbintuyer nga pendulum. Anyway, di man kita maabot ito ng pendulum good kay medyo may dito consideration.
But anyway, amot karsinot is HM. It nga imo force nga iti mo restoring force nga directly proportional at x. Tapos waray nimo mga friction. So magbabalik-balik ko tiya dinhi. Kutob didi. Iton imo liwat negative 0.320. Depende ano kahirayon nga imo block. Mabalik ka 320 po negative 0.320. Nga amot iya graph karasignon. Okay? So ipakya na kutob didi ano kuno ito nga time. Daw I think if we use this graph, aadi ini nga phase angle kasi kung ini nga aton graph is nag-shift hiya kay phase shift ini aton trigonometry. Ibig sabihin ini nga problem kaya nagtikang man niya 0 ang pinakatikangan. So meaning that phase angle is 0. Waring katuman la phase angle. So meaning pwede na natin ini ma-solve. Kay of course para ma-solve natin kasi kailangan natin phase angle. But from the problem may kita natin nga waray hiya phase angle. Kaya nagtikang hiya dide pinakahitaas sa amplitude. So meaning kung waray hiya phase angle itaton la equation nga mahinabo is x and then your a and then cosine omega t. So amo lang niya. And then your a is given, check. Your x is given. So kukumputon talat time. Okay? Anaton la is w, we have to solve that one kung wala igatag the angular frequency. Ginatag mo na lang iya frequency. Anon ginatag? 0.9 second, but your angular frequency is just 2 pi f. Ano mulat f is 1 over t. So pwede la 2 pi f, your f is 1 all over t. So we can just compute this w in terms of ito dito magre-radian na tayo, hindi tayo magdi-degree. And then we can compute for the time. Time from meron kang x na given. Okay? Derecho. Okay, sorry. I think pwede natin computein yung phase shift. Baka nagkakamali ka, sir. Kasi binigay man yung time is equal to 0. Yung time is equal to 0, nandun siya sa pinakataas. So, maybe, at time is equal to 0, nandun siya sa pinakamataas, meaning, 0.322 siya. So, 0.320, ano yan? I think kailangan natin isolve muna yung phase shift. Akala ko wala. But anyway, 0.320 meters at time is equal to 0, your x is 0.320 meters, yung a is also 0.320 meters. Baka mag 0 to siya, tingnan natin. Yung cosine mo is cosine plus phase shift to siya, cosine omega, so 2 pi all over period, that is 0.9 seconds. 0.9 seconds. 0.9 cycle per second multiplied by time. Time is at time is equal to 0. So magsi-0 to siya plus your phase shift. Yun na. Your phase shift is 1. Tama yung formula ko. Yun na. Cosine ito pala. Cosine dito dito. So R cosine, magkakaroon ka ng 1. So ito siya 2 pi times 0, this would be 0. Magkakaroon ka ng cosine phase shift 0.320 all over 0.320. So your phase shift is R cosine 1.
r cosine 1 and that will give you 0. Yun na nga yung sinabi ko. Kasi yung phase shift ay 0. So, diretso lang siya. Actually, ibinigay yun sa problem na nasa mataas siya. Yun yung una kong sinabi. Pwede siyang diretso. Now, magkukompute tayo ng time. Ano yung time niya na nasa 0.160 siya? So, magiging 0.160 meters is equal to 0.320 meters. And then, meron kang cosine omega 2 pi all over 0.9 times time. Okay? Plus 0 man siya. So, diretso na to siya. Okay? So, 2 pi all over 0.9 seconds t is equal to r cosine 0.160 all over 0.320. Okay. So, yung lalabas dyan ay t. Diretso na natin. So, you have 0.9 seconds all over 2 pi times r cosine 0.160 all over 0.320. So, I think this is 1/2. 1/2 r cosine, 1/2 r cosine. Magre-radian tayo. Ito na yung magre-radian tayo. Radian mode. Shift mode, naka-radian ako. 4. So, 0.9 all over 2 pi times r cosine 0.160 all over 0.320. So, yung time dyan is 0.15 seconds. So, is 0.15 seconds. I guess yun lang. Yun lang para sa problem na yun. At 0.160 to 0. Actually, magpapaulit-ulit yan siya. So, ibig sabihin, 0.320 to 0.160, yun yung unang lumabas. Pero, pwede kang mag-plus ng 2 pi dito. 2 pi. Kasi mag-uukur yan siya every 2 pi. Paano man yan, sir? Meaning, magpla-plus ka na lang dito ng 0.9 seconds. So, ibig sabihin, una siyang magre-record 0.15 seconds, tapos mag 0.15 plus 0.9. Next is 1.05 seconds. 1.05 seconds. Next is plus 0.9. Kasi recurring siya is 1.95 seconds. Diba? Yung tanong lang is, yun yung una, yung 0.15. At saka yung 2.85 seconds. 2.85 seconds and so on and so forth. Marami pa yan. To the infinite. Basta hindi siya tumigil. Of course, hindi titigil kasi is HM. Simple harmonic motion. Now, the second question is from 0.16 to 0. So, 0.16 to 0 actually kung nagsimula siya sa time is equal to 0, babalik siya sa 0 at 0.9. So, kung yung tanong, 'di ba, yung kwan kasi yung period is 0.9 seconds. So, 0.9. Kaya lang dito 0, dito 0.15. So, itong banda, yan na yung plus point. Ito yung una nating kinumpute. Ito, 1.05. So, mayroon pang in between. So, 0.15, 0.9 divided by 2. Kasi, dagdalawang ulit siya lalabas. So, 0.45. So, 0.45 plus 0.15. So, 0.15 plus 0.45. Pangalawang lalabas sa 0.6 seconds. 0.6 seconds. Tapos, plus 0.45. Lalabas na naman sa 0.05. Tapos, lalabas na naman sa 1.5 seconds.
Kasi tagdalawang labas siya sa isang period. Yung 0.6 seconds. Kasi yun man yung tanong, 'di ba? Calculate the time it takes object to go from x to 0.16. So pabalik-balik man 'yan. Okay? So pabalik-balik 'yan. Kaya lang yung second na tanong, 0.160 to 0, parang mula rito hanggang dito sa 0 is 0.9. Pero mula dito hanggang dito is 0.15. So ibig sabihin, mula rito hanggang rito is 0.15, hanggang dito is 0.9. Ay, sorry. Dito yung 0.9, sorry. Dito yung 0.9. Dito yung 0.9. So, i-divided by ko to ng 2, dito yung 0.45. Okay? Yung 0.9, 0.45, point na, kaya yun, yung 0.15 plus 0.45, so kasi 0.45 hanggang dito. Now, dito banda, 0.45, mula rito hanggang dito, kasi even man yan siya. So, 0.9 divided by 4. So, 0.9 divided by 4, that would be 0.225 to dito. 0.225. So, yung tanong na, ano yung tanong niya? From x 0.160 to 0. So, ibig sabihin, kita nyo? So, 0.15. So, 0.225 minus 0.15 lang. So, yung time na yun is 0.225 minus 0.15 seconds. So, that would be 0.225 minus 0.15. So, that would give us 0.075. Yung unang 0.075 seconds, yung una na mapupunta siya sa 0. Galing sa galing sa 0.15. Okay? Kasi yung tanong man galing dito hanggang dito. So 0.15 to. So kasi dito hanggang dito is 0.45. So 0.45 minus 0.15, pwede rin ganun. 0.45 minus 0.15, that is mali. 0.45. 0.45 ba dito? Teka. Dito ito kasi yung 0.45. Ito dito, hindi. Parang mali. Mula rito hanggang dito is 0.45. Mula rito hanggang dito, nahahati yung time mo to 4 equal parts. So 0.9 divided by 4, so that is 0.225 dito. 0.225. So 0.225, 0.15. So makukuha mo yung time. So parang nakaganito pa yung drawing, hindi lang kasi accurate yung drawing ko. So 0.225 minus 0.15. So the answer is 0.075. Tapos magpla-plus ka na ng every 0.45. Kasi babalik man yan mula rito hanggang dito naman, magsi-0 ulit. So plus 0.45 na. Tapos dito na naman hanggang dito. So plus another 0.45. So yung answer 0.075 plus 0.45, magre-record siya every 0.45 seconds. So 0.525. Tapos yung next niyan is 0.975 and so on and so forth. So yun yung unang answer. Or baka kung ako yung magtanong, ano yung una na the first? Kasi 'di ba?
Maraming answer to eh. Calculate the time it takes the object to go from the first and x 0.160 at first 0.160. Dito naman 0.160 to 0 first. Okay, pwede. Ay, yeah. Stop recording. Okay. Thank you guys for listening.